number 1, 06.7 Energy FM. Hello, Pangga! Same, pero iba! Yes, yo! Hello, Wednesday, everybody! Kumusta naman ang lahat ng naka-black? Like me! Ba't ka naka-black? Wala lang, trip ko lang. Di ba? Hindi ka naman hindi ka naman malungkot. Kasi minsan, di ba, pag naka-black, parang, ano bang problema mo? Ganyan. Pag naka-white naman, super happy daw. Tsaka pa nagsusuot ng yellow, ayan, nakaka-lighten up daw kasi ng mood. Pero alam niyo ba na black is a very safe color kapag magsusuot ka ng damit. 'Di ba? Sabi nga nila, you can never go wrong with black. So hello sa lahat ng mga naka-black ngayon. Yarn! At lumalabas daw lalo yung color kasi ng hair. Wow! For the salon! And totoo naman, di ba? Kapag nagpakulay ka ng buhok, para makita mo talaga ng maganda yung color na pinagawa mo, mag-black ka daw. Kasi lulutang at lulutang siya, di ba? Ganun! But anyways, nagbabalik po ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yun, si Gandang Kara. Hello, everybody. Oras po natin, 1:33 na in the afternoon. So hello po sa lahat ng mga ng mga nagkakape pa rin sa mga oras na ito. Nakailang kape ka na ba? Matanong lang kita, Pangga. Pero alam mo, dapat kung nagkakape ka, syempre dapat isipin din natin kung magiging healthy ba tayo sa mga iniinom nating coffee, di ba? Pero etong isang kape na kahit nagkakape ka, meron siyang high source of vitamin C at calcium. At meron ding antioxidant benefits at cholesterol free. Naku, ano ba yan? Walang iba kundi MX3. Ayan, MX3 Coffee Mix. Ito po ay low acid coffee din na may low calorie sweetener na sucralose. Yun yung hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. At para makasiguradong tunay, natural at orihinal na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po nasa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. Ayan. For any inquiries, visit their website, mx3ph.com, or call the hotline 0918-888693. Yes, yo! Pero eto na nga mga Pangga, kumusta na ba kayo? Nakapasok na ba kayo sa live natin? Kasi kung hindi pa, eto na ang perfect time para makijoin na kayo sa ating usapan for today at sa ating story na pwede kang mag-comment or mag-react. Pwede ka ring mag-advise. So punta ka na sa Energy FM 106.7 at i-share mo na yan ng bonggang-bongga. At syempre punta ka na rin sa fanpage ko, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Ano ba mga ganap mo ngayong araw na ito? Kasi today is August 16. Akalain mo, pagpasok ng August, parang 2 weeks agad yung dumaan. Parang ang bilis, yung totoo, no? 2 weeks agad. Tapos kamukat-mukat mo, pag natapos ng August, ayan na naman. Ito na ang pinaka-aabangan talaga ng lahat Di ko alam kung ikaw inaabangan mo o natatakot kang pumasok to. Di ba? Depende. Saan ka ba sa dalawang yon? Yung iba natatakot pumasok ng Burr months. Kasi pag pumasok na yung Burr months, hindi ko alam kung anong meron kung bakit parang biglang nafa-fast track. Yung sobrang bumibilis, nafa-fast forward ika nga. No, pag nag-start na pumasok yung September, October, ayan na. Parang isang tumbling mo na lang, hala, December na ulit. Tapos na yung taon, OMG. O diba, anday mo na bang nagawa o anday mong hindi nagawa? Sige, aling ka din sa dalawang yon. Humabol ka na dali ilang buwan na lang, tapusin mo na lahat ng mga gagawin mo. Alam nyo, ako I can say na ang dami ko na-accomplish din this year. Kasi last year, share ko lang hindi naman sa pagmamayabang. I mean, kumbaga yung mga bagay na pinaplano ko talaga, doon ako masaya na na-accomplish ko siya. Not the money or the ano tawag dito? Ano ko ba explain? The mga bagay na na-achieve, na bili, ganyan. Hindi yun Kumbaga, yung proud ako sa sarili ko na kapag may ginusto talaga ako, hindi ako patumpik-tumpik. Pinipilit ko siyang matupad. Kasi ganoon naman talaga dapat. Pag may gusto kang isang bagay na gawin, kahit ano pa yan, i-push mo. 'Di ba? Pag napanghinaan ka, hindi na yan mapupush ever. Tandaan mo yan, okay?
So, ang proud sa sarili ko na ang galing no, looking back, parang every year may na-accomplish tayo kasi last year, 'di ba? With all humility po 'di ba nakabili tayo ng farm. So matagal ko na pangarap yun, ilang years na din. Akala ko nga hindi na mangyayari kasi ilang years na ako naghahagilap, pero nangyari. Tapos this year, yung pangarap ko na makapag-upgrade ng sasakyan kasi nga lumalaki na yung family namin at hirap na ako sa maliit. Siksikan kami, patong-patong, kanlungan, ganon. Kandong-kandong. Tapos sabi ko, matutupad pa kaya to baka hindi na, pero hindi ako tumigil din talaga. So, ayan, panoorin nyo na lang yung vlog ko for full version of story. Hanapin niyo po sa YouTube channel ko. Ang aking YouTube channel ay Gandang Kara. So, yun lang yung sinasabi ko. So, natupad ko siya this year. Sabi ko nga sa sarili ko, hopefully may mga matupad din ako next year, sunod-sunod na, hopefully dream house na. And okay na ako dun kapag nakabili na ako pag may sarili ka ng bahay, ang kailangan mo nalang ipunin, yung pang-pa-ospital mo. Ayan. Kasi dyan tayo lahat pupunta magkakasakit at magkakasakit tayong lahat. Ikaw ba, nakakuha ka na ba ng ng savings mo para sa pagtanda mo? Kasi hindi pwedeng aasahan natin yung mga tao sa paligid natin. 'Di ba? Hindi all the time nandyan sila para tumulong, mag-guide. So iba pa rin sa sarili mo yung alam mo na meron kang naiimbak. Kaya pag dumating yung time na magre-retire ka na, or halimbawa kahit hindi ka na magre-retire, yung ngayon pa lang, ayaw mo na mag-work kasi sobrang napagod ka na sa lahat, gusto mo na lang mag-enjoy. Kasi life is short, kaya gusto mo na lang sulitin yung pag-i-enjoy mo. At least alam mo na meron kang madudukot. 'Di ba? Sabi nga nila dapat hiwalay daw ang ipon mo para sa pampa-ospital at hiwalay din daw ang ipon mo para sa pang happy-happy mo. Ganon. So ayan na, lesson learned. For the tayo ngayon? For the teacher para sa Hindi ko alam kung teacher ba ako saan o nagpo-promote ako ng insurance. Hindi naman. Wala pong ganon, ha? Gina-guide ko lang kayo para at least kasi minsan kailangan may kumakalabit sa atin, 'di ba? Na oo nga no, dapat ganun no. Kahit nasa utak nyo lang siya, pero minsan sa sobrang busy nyo or sa dami ng problema iniisip, di nyo na naiisip, teka, may ipon pa ba ako? Or teka, may napundar ba ako? Ganyan. So, kailangan yan para sa sarili mo. Unahin mo lagi ang sarili mo. Okay lang naman din tumulong, kaso minsan nga may mga taong nadadala ng tumulong, 'di ba? Kasi parang sa ending, ikaw yung nahuhuli, ikaw yung nawalan na. 'Di ba? So, alam nyo, nagko-connect yan, lalo na sa mga OFW natin. Pero palakpakan muna natin sila, 'di ba? Yung mga super-duper nagpapakapagod. Pero minsan ang ending, sila pa yung masama, 'di ba? Sa kwento, sila pa yung masama. O kaya naman kahit ilang taon na silang nag-ipon, ang ending, lahat na naipundar nila ay para sa pamilya at sa ibang tao. Pero sa sarili nila, wala silang naiwan. Kasi nga, ganun yung sobrang selfless mo. Hanggang sa na-less na din pati yung mga gamit mo. Na-less na rin yung pera mo na gusto kasi sobrang selfless mo. So, it's better din na na look after yourself din. At speaking of OFW, ito na po ang story natin ngayong araw na ito. For sure, maraming makaka-relate na OFW sa atin. So, wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Marami sa atin ang nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang goal natin is mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin. To the point na nilalabanan natin yung homesick. At nilalabanan natin yung pagkamis sa mga anak din natin. Nagpapakabato tayo kung minsan na kaya ko pa to. Kahit deep inside nadudurog ka na rin. Hanggang saan nga ba ang pagiging magulang? At hanggang saan nga ba ang pagtitiis na nasa malayo? Lalo na kung alam mong hindi na okay ang lahat dun sa mga naiwan mo sa Pilipinas. Ito ang story ni Cesar. 45 years old at nasa Saudi. Meron daw siyang 2 anak na si Shana at si Elena. Naiwan niya sa Pilipinas kasama ng asawa niyang si Mercy. At naniniwala siya na
ang pag-abroad ang sasalba sa kanilang pamilya at sa future nila. Kaya lang nabalitaan niya na pinipilit daw ng asawa niya na magtrabaho yung anak nilang babae sa isang bar para sumayaw. Nung una ayaw niyang maniwala kasi hindi niya iniisip na kayang gawin yon ng asawa niya. Pero napag-alaman niya na totoo nga. At nung nalaman niya yon at nakausap niya yung anak niya at na-confirm niya, gusto niyang magwala, sumigaw at gusto niyang lumipad agad papuntang Pilipinas para ayusin ang lahat. Kaso nga lang, hindi pa raw tapos yung contract niya kaya paano niya nga ba dadamayan ang anak niya? So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Cesar, 45 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa Saudi. Nais ko pong ikuwento sa inyo ang buhay na akala ko matatapos ang hirap kapag nag-ibang bansa ako. Meron po akong 2 anak na babae, si Shana at Elena, na naiwan sa Pilipinas kasama ang asawa kong si Mercy. Naniniwala po ako na kapag nag-ibang bansa ako ay matutustusan ko ang pangangailangan ng pamilya ko dahil mas mataas ang sweldo doon kaysa dito sa Pinas. Nung unang taon ko po dito sa Saudi, ay may naririnig ako sa pamilya ko na pinipilit ng asawa ko na magtrabaho ang anak kong babae sa bar para sumayaw. Hindi po ako naniwala noong una kasi alam ko na sobra-sobra ang pinapadala ko para sa pangangailangan nila at hindi magagawa ni Mercy na babuhin ng ibang lalaki ang anak namin. 1 linggo po matapos kong malaman yun, ay tumawag ang anak ko sa akin. Halos gusto kong sumigaw at lumipad sa Pilipinas nung marinig ko yun dahil inamin ng anak ko na ang mama niya ang recruiter sa bar at isa siya sa mga nirecruit nito. Hindi ko alam na kayang gawin yun ng asawa ko dahil sa sarili niyang laman binababoy ng iba. Nahihirapan ako dahil may kontrata pa ako dito sa Saudi. Sobrang naawa ko sa mga anak ko dahil wala akong malapitan na mga kamag-anak dahil nasa probinsya silang lahat. Ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento ang ganitong pangyayari sa buhay ko, DJ Kara. Matagal na ninyo po akong tagapakinig. Sana ay matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Naku, ang sakit nun para sa isang magulang ah. Diba? Siyempre lalo na kapag babae yung anak mo. Well, whether babae or lalaki, syempre iba ang pagmamahal ng magulang. Ayaw nating mapapahamak ang anak natin. So, iiwas talaga natin siya sa mga bagay na, alam niyo yun, makakapagpahamak sa kanya. At lalo na nga, kung babae pa ito. Nakakalungkot mang isipin pero parang na-shock ako dun sa nanay pa talaga. Ang nagpasok sa anak ninyo sa isang bar para magsayaw. Anyways, basahin natin ang ibang comments dito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. Sabi dito, Hi DJ Kara, bakit po ganun? Parang magulang pa ang nagbigay sa kanya ng way para masira ang anak nila. Parang masakit po yun para sa anak din, sabi ni Jenny. Sabi pa dito, confront your wife. Ikaw pa rin ang ulo ng iyong pamilya kahit na nasa malayo ka. Pwede mo rin siyang idemanda for exploitation kung hindi ka pakinggan ng asawa mo. Sabi naman niya ni Peters Meng. Sabi pa dito, grabe ang sakit naman nun, kaya humingi ka ng tulong sa DSWD, sabi ni Ate Pearly. Napakahirap po ng sitwasyon mo bilang tatay kung alam mo lang na magiging ganyan. Kahirap ang buhay. At ng anak mo, hindi mo na sana
Hindi ka na sana umalis pa. Hindi mo na sana sila iniwan. Ang sakit po na nangyari sa'yo bilang magulang. Sana kung meron ka mahihinga ng tulong na kamag-anak, kunin na lang po yung mga anak mo para makaiwas sila sa ganyang klaseng sitwasyon. Sabi ni Rhea. Grabe, kinalabutan naman ako sa story mo, Cesar. Anong klaseng asawa at magulang meron ka? Kawawa naman ang anak mo. Sabi ni Elsa. Actually, nakakakilabot, no? Pero may mga ganun pala talaga, no? Ito pa, basa pa tayo ng ibang comments dito. Sabi dito, bilang isang nanay, iniingatan ko ang anak ko, pero yung asawa mo pa talaga ang magpapahamak sa anak niya? Ano bang klaseng nanay yan? Sabi ni Rovesil. Hindi magandang ehemplo ang nanay na yan. Sana mag-guide sa tamang landas. Sabi naman ni Ate Marilu. Sabi pa dito, naku, anong klaseng ina ba yan? Sabi mo nga, kuya, sobra-sobra ang pinapadala mo eh. Bakit kailangan niyang rekrutin yung anak niya sa bar? Kausapin niyo po yung asawa mo. Pero kapag hindi ka kinausap, ipa-DSWD mo kuya para magtanda siya. Sabi ni Gina G. Sino ba namang hindi ma-G sa ganitong klaseng story, diba? Bilang magulang, ikaw mag-e-expect na na ingatan talaga ang mga anak mo. Sabi dito, napakawalang hiya naman talaga ng asawa mo, kuya. Sabi ni Ate Liberty. Kung talagang wala pong nalalapit, umuwi ka na lang po. Mas mahalaga po kasi ang kapakanan ng anak mo kasi ikaw lang talaga ang makakatulong sa anak mo, sabi ni Yeshaline. So mas piliin mo daw ang umuwi para sa anak mo kasi mas kailangan ka. Hiwalayan mo ang asawa mo at asakasuhin mo na lang ang mga anak mo, sabi naman ni Ate Arlene. O for the hiwalay agad, ganorn. Sa galit mo sa kanya, hiwalayan mo na daw. Naku, instead na nanay ang mag-ingat sa anak, lalo't babae pa, nanay pa talaga ang magpapahamak sa anak niya. Siguro nakukulangan sa panggastos yung nanay, sabi ni Ate Gloria. Siguro nga, pwede rin, di ba? Baka sa kanya hindi sapat. Pero, syempre, mali pa rin yun. Basa pa tayo ng ibang comments ito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. And please like and share. Walang puso naman ang nanay na yan. Baka may bisyo. Ay, isang butas yun ha. Pwede rin. Baka may bisyo. Or dahil sa sobrang kahirapan, baka daw sa dahil sa sobrang kahirapan, nagawa yun. Sabi ni Mami Lucille. Grabe naman yung nanay na yan, napakawalang hiya talaga, sabi ni Marilyn. Ang sakit naman yan, sarili mong ina ang sumira sa sarili mong anak. Ang hirap sa dibdib ng ama na malaman na ganyan ang ginawa sa anak niya at napakasakit nun para sa bata, sabi ni Veron. Well. Alam nyo, sabi nila, wala daw magulang ang hindi gugustuhin na mapabuti ang mga anak nila. Kasi lahat ng mga magulang, they want the best for their children. Diba? Pero naniniwala ba kayo na hindi dahil ikaw yung magulang, ikaw yung laging tama? Kasi after all, tao ka lang din. Sinasabi kasi nila na hindi magkakamali ang magulang, laging tama ang magulang, style nila yun sa pagpapalaki ng anak nila, so walang tama at mali. Pero kung ako yung tatanungin, nagkakamali din po ang mga magulang. Kasi hindi sila perfect. So, hindi ibig sabihin na tama lahat ng desisyon dahil tao pa rin sila at the end of the day. And this is one of the perfect example nung sinabi ko na hindi porket magulang, tama ka na. Itong ginawa nung nanay niya sa kanyang anak na pagsayawin sa bar. Pwede nating sabihin na, buhay nila yan eh. Baka sa tingin niya yun yung best para sa anak niya eh. Talaga ba? Kahit mali, sasabihin natin na style niya yan eh. Hindi, di ba? Kasi nakakasakit ka
ng tao. At yung pinag-uusapang tao dito na nasasaktan mo is sarili mong anak. Ang unang tanong, gusto ba ng anak niya yung pinapagawa ng nanay niya? Kasi mag-iiba yung sitwasyon kung sinabi ng anak na, yes ma, okay lang sa akin. Pero kung ayaw ng anak, dahil sabi mo nga dito sa story mo, tumawag yung anak sa'yo. At nalaman mo yung totoo. At ikaw, halos gusto mong magwala, sumigaw o lumipad. Kasi kung sinabi sa iyo ng anak mo na, Pa, Daddy, okay lang naman sa akin ibang usapan yun. Kasi problema nila yung magnanay. Pero hindi wala ka nabanggit dito. In fact, nagwala ka. So ibig sabihin, base sa kwento sa'yo, hindi okay ang kalagayan. At kapag hindi okay sa bata ang mga pinapagawa sa kanila, may effect yun. Actually, may trauma yun para sa mga kabataan. Diba? Sana nga talaga lahat ng magulang gusto ang nakakabuti para sa anak nila. Pero kung minsan naliligaw siguro pwede natin sabihin na gusto lang niyang kumita at baka iniisip niya na wala namang mangyayaring masama sa bar. Pwede nating isipin yon. But at the end of the day, when you come to think of it, di ba dapat ang mga magulang mas magsasakripisyo sila rather than ipupush nila yung anak nila? Alam ko ganun ang totoong pagmamahal Na ako na lang, wag lang yung anak ko, di ba? Naririnig natin yan sa mga movies, in realities. Ako na lang, wag mo lang gagalawin ng anak ko. Pero parang ibang klaseng storya to na pinupush yung anak mo. Kung alam naman pala na sobra-sobrang kinikita, or else pwede rin natin silipin dun sa baka nga may bisyo kaya hindi sumasapat. So you have to talk to your wife. Kasi parang hindi matino ang pag-iisip ng ipapasok mo ang anak mo para magsayaw sa bar. Baka may something na sa sistema mo, baka nga, di ba? Hindi natin masabi pero baka nga may bisyo. Kasi hindi na normal yung pag-iisip Ang mga magulang minsan naliligaw din po yan. Nagkakamali ng mga decision makings, nagkakamali ng mga paraan. Kaya kailangan din naman silang i-guide. Lalo na sa mga ganitong klaseng sitwasyon Para sa akin, mali to. Sana ang mga magulang andyan para sa mga anak nila para i-guide sila, proteksyonan sila sa kahit na ano, at ipaiwas sa kanila yung pwedeng maging kapahamakan nila. Sana ganun lahat ng magulang. Iiwasan mo yung pwedeng ikapahamak ng anak mo. Proteksyonan mo ang anak mo. Kasi walang ibang pwedeng mag-protect dyan kundi ikaw lang. At saka alam nyo yung mga kabataan nowadays, they are more exposed to exploitation, violence, mistreatment. Marami silang pinagdadaanan. So bilang magulang, mas dapat na nandyan ka para tulungan sila at suportahan sila emotionally and mentally. So anong kailangan mong gawin, Cesar? Recognize the pain of your child. Di ko alam kung isa ba o dalawa sa kanila yung pinagawa nun. React responsibly bilang tatay. Tama, ikaw ang ulo ng pamilya, may say ka pa rin. Kasi ikaw ang bumubuhay sa kanila, ikaw ang nagtatrabaho. And bilang tatay, I expect you more na mas maging maproteksyon na ng mga babaeng anak. Diba? And I understand how you feel kasi bilang magulang na nasa malayong lugar, hindi biro yung makakarating sa'yo yung ganyang balita. Tapos, anong gagawin mo ngayon? Paano ka kikilos? Sana meron kang leave, no? Di mo naman kailangan tapusin agad yung contract mo or baka merong emergency leave na tinatawag or kung kaya naman na nandyan talaga at hindi kayang umuwi, talk to your wife. Talk to your children. Kagaya na sinabi ko kanina, react responsibly bilang tatay, bilang ama ng pamilya. Kasi kailangan ka nila.
At sana malagpasan mo to. Sana maayos mo to. Kung hindi makausap yung wife mo sa maayos na paraan or hindi magsisi, hindi magsorry, then you have to do your part as a father. Siyempre, hindi natin hahayaan na mapahamak ang anak natin. Lalo na kung andun sa side ng magulang na yun yung nagtutulak sa kasamaan. Diba? Hindi naman kayo sobrang naghihirap para gawin yun according to you. May pinapadala ka pa rin naman. So tanong mo, ano nangyari? Anong meron? Kulang ba? Pag-usapan nyo. Kasi ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. So dapat sila din ang priority mo. Life is beautiful. It's about giving and it's about family. Sincerely, Kara.